Pagkatapos ng klase, ang mga estudyante sa paaralang ito sa Tagkawayan, Quezon, diretso uwi. Ang mahuli kasi, wala nang masasakyan. Kailangan po talaga nasa saktong oras. Kapag ginabi po kasi maglalakad na po talaga kami noon, mahihirapan na po talaga ang paghanap ng space. Ang sinasakyan nila, skate, o yung tila kwadradong kariton na may tatlong maninipis na tablang upuan. At pinaaandar ng maliliit na makinang degas. Para sa 400 estudyante ng Katimo National High School, 90% o 360 na pong mag-aaral, skate ang nagsisilbing transportasyon. Napakalaking ambag po kasi po kapag po magko-commute po sila ay minsan po ay mas nakakatipid po sila sa pamasahe at the same time po ay nakakatipid din po sa oras ng pagpasok, hindi po sila nalilate. Bawat skate nakapagsasakay raw ng hanggang 15 estudyante na maaari pang umabot ng hanggang 20 kung may sasabit. Kaya ang bawat estudyanteng pasahero tila may kaangkas ding peligro. Kaya ang kanilang kaligtasan nakasalalay sa tsuper o nagmamaniobra ng skate. Mahirap din po. Mahirap. Kasi pag maraming kasalubong, bubuhatin mo yung skate mo, bubuhatin mo yung karga mo. Lahat aalisin mo yan para may makalalampas na kasalubong. Ganun po ang regulasyon. Ang bigat ng skate umaabot sa 30 hanggang 40 kilo. Kaya ang driver na skate dapat na may kapartner sa bawat pagbiyahe. Pero bukod tangi raw ang maingay at lumang skate na ito, hindi kasi maton o malaki ang katawan ng driver nito, kundi isa ring estudyante. Ang 15 anyos at grade 9 na si Renz. Mula na magkaroon ng scoliosis si Tatay Reynante, bumigay na rin ang kanyang katawan at di na kinayang mag-skate mag-isa. Ang ina naman ni Renz na si Nanay Jane, nagtatrabaho sa Maynila bilang kahera. Kapag oras na nag-uwian, hinihintay na ng kanyang ama si Renz sa terminal ng skate. Konting pahinga at sasabak na sa pamamasada. Sa maghapong kasama namin siya, nakilala namin ang tahimik at mahiyaing bata na tila pinatibay na rin ng panahon. Pero nang pag-usapan namin ng tungkol sa buhay nila, nakita namin sa kanyang mga mata ang kamusmusan. Miss ko lang po si mama eh. Nahirapan na po ako mag-skate. Sakit na po ng likod ko. Minsan. Bagamat nauunawaan ni Renz ang sitwasyon ng kanilang buhay, para sa kanya, ang muling makasama ang kanyang ina at mabuo ang kanilang pamilya ay sapat ng karangyaan. Ang kwento ng pagsusumikap ni Renz, umani ng simpatya at paghanga, kaya may mga nag-abot ng tulong. Habang namamasada, walang kaalam-alam ang mag-ama na ang kanilang kasalubong, isang magandang sorpresa. Renz at Tatay Reynante, sa inyo na rin po ang brand new skate na ito. Kung edukasyon ang susi sa kaunlaran para sa iba. Para kina Renz at Tatay Reynante, edukasyon ang sasakyan patungo sa mas maginhawang buhay.